Okay. So, ngayon, ang next naman nating gagawin is yung ire-refactor ulit natin yung routing natin. So, bakit? Kasi sa ngayon, ang ginagawa kasi nung router natin, yung routes natin, is halimbawa dito sa browser natin, listing ID equals 1, ganun yung tinatanggap niya. So, actually this one, ito, static yung pagra-route. So, ngayon, problema kasi tayo dyan kapag madami na tayong content eh. Pero sasabihin natin, di ba, sir, 6 lang naman yung content natin eh. Pero, hindi kasi yun yung goal eh. Kasi halimbawa, ayan, kunwari, graduate ka, magtatrabaho ka na IT. Kailangan, yung ginagawa mong program, naka-prepare na tumanggap ng madami. Kumbaga, hindi yung pa na-encounter yung problema na bibigyan mo na ng solusyon. So, kunwari, sabihin natin na naging 1,000 yung job listing na nakalista rito. Anong gagawin natin? Isa-isang hahanapin nung PHP yung listing 1, listing 2, listing 3, ganun. E paano nga kung 10,000 na yung nakalagay dyan, di ba? So, ang kailangan natin gawin is gawin nating dynamic itong router. So, one way to do that is lalagyan natin ng braces and then tatawagin natin yung ID, no? Kadalasan kunwari sa Express, ang ginagamit colon eh. Pero tayo, itong style na to, PHP, Laravel, yung pagtawag ng dynamic na routing. So, kahit maging 1,000,000 yung hinahanap dito, naka-prepare tayo. Ganon yung magandang program. Hindi yung tipong kung halimbawa maraming gumagamit ng system mo, tas ikaw na programmer, ang ginagawa mo, sinasabayan mong nag-e-edit habang may gumagamit ng system, which is yun yung isa sa mga reason kung bakit nagiging babagal o kaya nagiging mahirap yung nagkakaroon ng prone sa error yung ating mga system. So, ayun. So, dito, ayan, edit natin dito na ganyan para tatanggap siya ng ID. So, ngayon, pag ni-refresh natin yan, hindi na siya nakikita dito. So, para gumana to, kailangan i-edit natin yung method natin sa router natin. So, sa ngayon, dito kasi sa takbo ng routing natin, ang ginagawa, tinukuha URI natin eh. So, punta tayo dito sa public index PHP. Ayan, we need to edit this part. Ayan. We need to refactor it na we need to, instead of this part, pwede na natin tanggalin ito eh. Cut natin yan. Tapos ngayon, sa router natin, gawin natin, hindi na siya tatanggap ng method. URI na lang yung parameter natin. So, syempre, pag sinave natin yun, dun sa public function router natin, sa route, tanggalin natin to. Save natin yan. And then, dahil kinat natin yung sa method natin dun sa kabila, pwede natin ilagay ito dito. Ayan. So, sa ibabaw ng for each, paste natin dun yung kinat natin na nanggaling ng public index. And then, instead of just method, we can call it request method. Request method. Save muna natin to.
So for now, kasi ang gagawin natin, babaguhin natin yung laman nitong for each natin eh. And I think, sige, pwede na natin siguro muna i-comment na lang muna to. Comment natin yan. And then, let's create a variable na tatawagin natin URI segments. Pag sinabi nga pala nating segments, ang ginagawa nito is, di ba dito ito yung URI natin yung Uniform Resource Identifier Hinahati niya yan isa-isa. So dito. So kunwari ito listings create. So kunwari one listings is a segment, create is a segment, and then kung ano man yung hahanapin natin, kunwari dito yung ID number, that's another segment. Okay. So this one, let's create a URI segment and then let's explode it. Yung explode tinuro to sa C++ and then we can call it and then trim the URI and then slash. Okay, save. So, tingnan natin kung anong ginagawa niya. Let's inspect what it looks like. URI segments. Save. Refresh. Okay. So, ito yung laman niya. So, kunwari, we go to listing dito sa browser, gagalawin ko /2. Okay, so ayun pinapakita niya sa listing and then string number 2. So 3 basically gano'n, hinahati niya yung URI. Okay, so kunwari lagay natin dito array 2. Save. Okay. So let's try. Teka. Slash inspect 1. Save. Refresh. Ayun. Okay. So pinapakita nila ito yung array ID number, ganun. So tanggalin na natin to. Yan yung tinatawag nating segmenting. Hinahati lang natin URI natin. Now, so we can do, let's do a comment. Teka, dito pala sa ibabaw, mag-comment tayo rito. Okay. Bukod nga pala sa pag-create ng dynamic na routing, bukod sa may pakinabang ito dun sa mga user natin para kahit dumami yung content ng listing natin, may pakinabang din to dun sa mga programmer. So para ang isa sa mga common na reklamo ng mga programmer is halimbawa yung gagalaw sila ng code ng ibang tao, hindi nila mahanap kung saan sila magsisimula. Ngayon, kapag katulad niyan, yung maayos yung structure ng folder natin, alam natin kung saan matatagpuan yung routing, alam natin kung saan matatagpuan yung mga classes, mas madali yun para sa ibang tao na kunwari sila yung mag-update ng system natin. So this one, let's create if this is URI segments, we can do route segments. Okay, and then explode. Copy na lang natin to, paste, and then instead of ganyan, lagay natin dito
route. So, paloob natin dito si URI. And then, alisin natin variable. Yan. Okay. Trim route URI. And then, let's inspect tayo dito. Let's see. Route segments. Save. Okay. Oh, ayan na siya. Yung mga route na makikita natin dito. So, we have listings, we have create, and then we have ID, which is, ito yun eh. Ito yun. Yan yung pinakikita niya. Okay. And then, balik tayo sa router. So, nakikita naman natin yung ID, di ba? So, yun yung gusto nating ilagay. So, dito. Kailangan mag-match yung variable na to. Tsaka dito. So, burahin natin to. And then, let's create a variable called match. Kapag nagtugma yung number, kumbaga, lagyan natin if count URI segments is equal to count of route segments, and then string to upper. Is equals to the request method route method is equal to the request method. Okay. Tago natin to. So, let's create a params array. Para yung parameter lang na yung tatanggapin niya. Match is equal to true. We loop through the segments. Equals 0. $I count URI segments, and then let's increment that $I. So let's check in this for loop if they match route segments $I is not equal to
URI segments $I, and then we use built-in na preg match. Teka, not preg match, so ang ginagawa ng preg match is it's a function that checks if the pattern in the subject matches. So perform a regular mga tinitingnan lang kung pareho sila. Okay. Okay. Okay, inside the preg match, we create let's create a regular expressions in there. So this is an expression that looks for text inside the parentheses. So where's the forward slash? Forward slash, and then backslash, and then braces, and then dot plus question mark. What else? And then backslash, backslash, no, it's forward slash pala, hindi tama, backslash braces forward slash, ayun. So itong symbol na to is ginagamit to just looking for text inside of parentheses. Okay, and then so after the single quote, let's call on the route segments, and then I variable, and then let's do match equals false, and then let's do a break to get out of the loop. Yun. So this one is yun nga, ginagamit to check yung mga words na within the parentheses. Okay, so sa error natin, I think sobra tayo ng braces. I think it's this one. Yun na nga. And then let's put a comment up para maintindihan lang kung ano ba tong hayop na to. If the URI do not
match and there is no value between the ID. Ayan. If it matches, so that's when we get the parameter. So below the break, let's do if reg match. You just copy this one. Just copy this one and then I'll copy this one. Reg match. And then you paste that and then you do that. And then select. So let's do route segments and then the I variable, which is yung laman nung yun magiging laman nito yung sa ID natin. And then segments, then let's do another variable, let's call that matches. Match true. Let's check muna kung may itsura nito. Inspect. Save. Okay. So, ayun. Pinapakita niya yung ID is equal to ID. So, yun yung matches na hinahanap dito. So, basically, itong ginawa natin na to, tinitingnan lang kung magtutugma yung laman nung ganito tsaka dito. Okay. Now, how do we get the actual parameter? So, we need to go to the params array. Matches. So, below. So, dito maglagay na tayo ng params. Matches. Let's put a 1 here. Equals URI segments 1 semicolon, and then let's try inspect. Params semicolon, save. Okay, string ID is number 2. Okay.
So, halimbawa, nilagay ko dito 5. Tingnan nga natin. Ayun, it points to 5. Okay, it's a bit hard to understand. But this one's advanced code. For dynamic lang. So, for the for loop, 1, 2. So, maglagay muna tayo ng comment dito. Check for param and add to params array. And then, tanggalin na natin itong inspect. Okay. URI segments, gawin na natin $i ngayon to. Ay. And then, iangat na natin to. Now, under the for loop, which is this one, let's do here let's do an if match. Okay, inside that we get this part, the controller part. So I'll get this hanggang sa return. And then I'll put it here. And then I think okay, tab this one. Okay, so ngayon anong nangyari? Sumobra yung ating mga braces. Tanggalin natin to. Save. Okay, let's check. Okay, I think we need to edit this one. Okay, for the controller method, it needs to accept a parameter. Ayun, save. Reload. Okay, so nag-error siya dito. Okay. So, we go back to our listing controller. Okay. Public function show. Okay. So, this one, kailangan, ang ilagay na natin dito ay params. Kasi right now, ang hinahanap pa niya get eh. So, lagyan natin niya params. And then, instead of get, lagay na natin dito params. Kasi dun sa get kasi na yun, sa user ano niya nilalagay yun. Okay, so ayan, back to listing details. Okay, ayan na. What do we need to edit here? Parang wala naman. Listing 3 2. Good. How about we go listing 20? Okay. It nag-error kasi hindi siya nag-exist eh. So, dito sa show natin,
Ano ba yung show? Index, create, show. Okay, dito sa show params natin, parang di mag-error na ganyan. Before the load view, ayan, we need to include to check if the listing exists. Check if listing exist. So, ang pwede natin gawin dito, lagay tayo ng if, tapos kung hindi nag-e-exist yung listing na yun, tawagin natin si error controller para sasabihin niya na not found. Okay. And then let's do a custom message dito. So listing not found. Then para gumana yan, let's just do return here. Save. Ayun, listing not found. O di ba? So ayan, kumbaga naka-ready na yung code mo kahit dumami yung content mo. Di ba? So ganyan. Okay, naka-ready na. Ang tawag dun sa ganyan, scalable. Scalable yung code. Di ba? So pag natapos mo tong job listing site mo na to, tapos nilagay mo siya sa portfolio mo, makiklaim mo na you created something that's scalable, naka-structure ng MVC, kahit vanilla PHP lang yung ginamit mo. Kaya yun kaya gusto ko siyang tapusin So dito sa dito lagyan natin ng Okay, dito tayo sa natin sa error view. Ayan, lagyan natin ng sa message sa ilalim nitong paragraph. Let's create a link. href. Hindi, yung ahref. Tapos gawin nating /listings to go back to and then let's create a link lang na go back to listings. Go back to listings. Para lang babalik siya dun. And then let's make it, tayo rito, tawag tayo rito ng tailwind. Let's do text center. Save. Palitan natin text center block. Save. Okay. Yung okay, pwede na yan. Edit nyo na lang pag kayo na yung gumawa, pagandahin nyo. Ano pa? Goods tayo. So it goes back to the listings. Once na yun, kapag ganun ka, napunta ka dun. Okay. We're good na. So ayan. So na-prepare na natin yung routing natin. Ang kasunod na nito, CRUD.
Ito na, yung hinihintay ng iba, yung CRUD natin. So, ayan, dahil na prepare mo na maayos yung structure ng code mo, tsaka ka ngayon maglagay ng CRUD. Pag natapos mo yung CRUD, tsaka ka ngayon mag-create ng validation, sanitation, ganyan. Okay, so doon natin, ano pa ba? Tingnan details, check nga natin to. Goods pa naman. Let's, I think we need to edit this. And then sa, let's check home view. Home view. Listings, question mark, ID. So, try natin. Tatanggalin na natin to ngayon. Sa home view, edit natin to. Listing slash. And then the ID. Save nga natin. Details. Okay, nag-404. Index view. Index. Listings index. Listing. Details ba to? Okay. This one's the same. Index, home view. Show. Create. Index view. Listing slash ID. Save. Job seek. Details. Ayun. Okay na tayo. Sa home view. Job seek. Details. Okay. So, we need to change both. Dun sa home view tsaka sa index view, we need to change it na ganyan. Okay. So, that's it. Next episode natin, CRUD naman. Have a great weekend.